Yan ang ginagawa ko, guys. Walking on the sun. Ayan, you can see me. Oh, sunset. Ang ganda ng sunset dito sa Philippines. Ang init-init. ang init-init. Ating vlog, let's walk. Sundan natin sila, mama. Ayan sila. Ulo, sumusunod si Muning. Huwag ka sumunod, Muning. Yan ka. Sumusunod si Muning. Kawawa naman, binigyan ko na ng pagkain. Hindi ko kasi matiis na hindi sila bigyan, kahit na hindi ko sila pusa. Diba? Naaawa ako pagka may mga shaky na naman ako. Kasi naaawa ako pagka hindi ko bigyan ba. Pero binibigyan ko sila doon na malayo sa may gate. Diba? Kasi para hindi nga naman masanay. At least doon sila mag-iintay sa kabila. Aawa ko, ewan ko, hindi ko mapigilang hindi maawa. Lapitin talaga ako ng mga cats, guys. Kahit na dun sa bahay ng auntie ko sa Bulacan, nung nag-visit ako doon, nagbakasyon ako, may mga pusang pumupunta doon. Tapos nung umalis na ako, sabi nung tita ko, hinahanap daw ako ng mga pusa. Sigo, ay, look at that. Labas ah. Uy, ang ganda. Oh, look at that. Diba? Kamote. Talbos ng kamote. We have the sitaw. This one is sitaw. String beans. This one is string beans. Look. Kaya lang minsan, mag-iingat kapag nandiyan ka, naglalakad ka kasi baka may cobra. Tumalon sa'yo. Diba? Hindi mo din alam. Accident can happen. Diba? Kasi diba minsan nagtatago yung ahas dyan. Baka reko. Aloka. Ano yun? Yung parang nangangalawang. Sa papalinis ko nga kay Reggie. Tagal-tagal na hindi kami naglakad, guys, kasi si mama minsan giniginaw siya. So doon na lang siya doon na lang siya lumalakad sa taas. Doon sa taas, diba, doon sa rooftop na tawag doon. Oo, so doon na lang siya naglalakad. Pero sa bahay, naglalakad naman, diba? I mean, bumababa. Ay, hindi naman siya bumababa. Hindi na namin pinapababa. Pero iba pa rin talaga yung walking. May sasakyan na. Ayan o. May sasakyan. Wow, look at the lansones, guys. Oh, it's ripe now. Oh, lansones. And there is another one dito. Pero maliliit pa siya. Wala, may pusa. Nasa gitna pa talaga ng kalsada. Diba? Yan. Nice view. Medyo huli tayo. Yeah, we are talking about the snakes, king cobra, because last few months ago, they saw a king cobra over there. Oh. Doon. Look at that.
Nakikita nyo yung red na yon, yung fence na yun na red na bakal. Yung katabi nun may big puno. And then there's a hole there. So the security guard told us that they saw a snake there. So by that time, I was sitting there. Nakaupo ako dyan because I was talking to someone on the phone, a friend. And then suddenly the neighbor told me, hey, don't sit there, don't stay there because yesterday we saw a king cobra there. Sabi, ay, kaya napatakbo ko. My God, nagulat talaga ako. Doon sa area na yun. Kaya nakakatakot kasi itong lugar namin, guys, ano ito, top of the mountain. So we are on the top of the mountain. Kaya ang tawag nila dito ay Uptown City. Oh, you can see the chicken there. Oh, diba? Ayun sila mama, hindi na ako sumunod. Tumigil na muna ako. Hanggang dito lang ako. Ayan. So that's them. Diba? Pabalik na sila. Hintayin natin. So medyo mauna na tayo maglakad. You can hear the dogs. Ako, hindi ko nadala yung aking lapel. Oh my God, I was so discouraged dun sa sa binili ko na Bluetooth. It's not a Bluetooth, it's a wireless microphone. Hindi siya umaandar because yung meron kang ikakabit dito sa gilid ng phone. And then meron kang i-click yung mismong pinaka-speaker niya. So pag-click mo, mga 3 seconds lang. Not naman 3 seconds, siguro maybe 30 seconds. And then magta-turn off na siya. So napeke ako doon, nabudol ako doon, so hindi na ako o-order ulit. Hindi na ako bibili ng yung mga online na ganoon. Pero yung mga ibang nabili ko, guys, it's okay, it's working. Just like the sound card that I bought, the sound card, yung tripod, okay naman siya. Yun lang microphone ng pero not really expensive naman. So okay lang, pero syempre pera pa rin yun, 'di ba? Binili mo pa rin yun. So what I did, tinanggal ko na lang yung parang pinaka-clip doon kasi meron naman akong lapel talaga na nabili dati. Yung lapel na yun, ang mahal, 800 yata bili ko. Pero yon hindi siya Bluetooth, hindi siya wireless. So may wire siya. But anyway, okay na yun, hindi na ako order ng ganun, hindi na ako bibili. Magagamit ko naman yun yung lapel na yon. Kaya lang hindi siya wireless, di ba? So that's okay. So nandito na kami again sa basketball court, di ba? Sabay na ba yung bunganga ko sa I just fixed my camera, guys, because sabi ng tita ko the last time she was noticed, kumakanta ako, nagla-live stream ako. And then my auntie just noticed na yung mouth ko hindi daw sumasabay. Sabi ng pamangkin ko, ano daw yan sa phone setting. So I hope it's working, di ba? Ay, naglagay na sila ng upuan doon, Yan, buti naman. Kasi pwede ka umupo dyan pag napagod ka, di ba? Mabuti naman, naglagay na sila ng upuan dyan, Kasi nanonood ka ng basketball. Wow, there is a parol. Oh my God, Christmas na. Diyos ko, Christmas na. Christmas na naman, salamat. Christmas na naman, may mga masasayang event. Last year, napunta kami dyan kasi may event. Dito kami nagse-celebrate ng Christmas, guys. Dyan. Tumatakbo ba ito? Tinitig. Sabi ko, sabay na ba yung bunganga ko sa pagsasalita kasi na-fix ko rin aking camera. So, ayan, balik tayo dito sa clubhouse. Yan. Clubhouse. Yan ang clubhouse where we celebrate, kunyari, Christmas, gusto mong mag-birthday dyan, pero i-rent mo yan. Dati ang bayad, parang 500 lang noon. Siguro ngayon, di ko na alam, 1,000, 1,500, or 2,000 siguro, hindi na natin alam. So magandang mag-held ng event dyan kasi maluwag yung space, hindi ba? At parang walang oras. Kunyari, hanggang anong oras mo gusto mo ngayon, hanggang mamayang gabi, hanggang bukas, parang hindi naman, syempre the next day, syempre iba naman yung bayad nun. So yun. So nakakalungkot kasi this is the first, just like what I've said sa aking video kanina, this is the first Christmas that hindi ko nakasama yung cat ko.
di ba? Because I lost my cat last February. February siya nawala. Di ba? Parang nakakalungkot. February 8 siya. So December magkasama pa kami. Sabay sila ni yung artista na namatay sa Meteor Garden, si Sansay. Parang 8 si Gaga, parang 11 si Sansay, or parang nauna si Sansay. So sabay sila the same month. So yun, nasa heaven na yung aking cat, nasa Rainbow Bridge na, masaya na siya, di ba? And I always naaalala ko ang mga bagay na nung magkasama pa kami, and then syempre yung pagkawala niya, at least hindi siya nahirapan, di ba? Palagi ko yung binabanggit, hindi siya nahirapan. I saw my cat died peacefully because that is what I wanted. I told her every now and then before, when she was still alive, if ever what happened to you, I don't wanna see you yung dying na difficult, yung hard, kasi hindi, parang ang hirap tanggapin, di ba? At least peaceful yung kanyang pagkamatay, at saka nandun ako, di ba? Kaya lang parang feeling ko parang kulang pa dapat pala ganun ko siya, yakap ko siya nung yung nalagutan siya ng hininga. Kasi pero nandun ako sa bet, guys. Kaya lang, 'di ba, inobserbahan kasi siya, nilagyan siya nung bet ng ng dextrose. So nasa table siya. Ayun, pag chine-check up nila yung mga animals, andun siya sa table. So meron siyang dextrose. Nakahiga siya, pero I know, naririnig niya at nakikita niya na nandun din naman ako sa loob ng bet, 'di ba? Na dinala ko siya doon, alam naman din siguro niya 'yun, 'di ba? Yan lang, parang nasad lang din ako konti, slight, kasi dapat katabi mo siyang ganyan habang naghihingalo siya, yung parang gano'n. Kasi nag-uusap kami ng doktor, in-explain ko sa doktor kung anong nangyari, how did it happen, ano ang notice ko, yung gano'n ba. Pero alam ko na, alam nung cat ko na nandun ako. So I'm blessed, diba? Kasi hindi siya nahirapan, hindi ko nakita na nahirapan siya. Parang nakatatlong hinga lang siya, tapos wala na. At least hindi siya naghihirap, diba? At saka kaya ko siya dinala sa bed, guys, kasi natatakot ako pagka yung emergency, pagkatapos hindi ko alam kung anong gagawin ko, diba? Kunyari hindi siya makahinga, diba? Kung nasa bahay lang siya, syempre hindi natin siya ma-rescue, hindi ako marunong kung anong gagawin, wala akong oxygen, wala akong something. At least yung nasa bed siya, may doktor doon, hindi ba? So in case na hindi siya makahinga, merong ilalagay sa kanya. Hindi naman siya nilagyan ng oxygen, actually. Hindi na siya nilagyan ng oxygen. Ang nilagay lang sa kanya is dextrose. Kaya lang, ayun nga, dapat pala binantayan ko siya ng todo-todo habang nag-uusap kami ni Doc, di ba? Kasi syempre parang tuliro na rin ako noon eh. Syempre yung araw na yun, parang iyak ako ng iyak, malungkot ako, hindi ko alam, nafe-feel ko na malapit na siya. So kinakausap ako ng doktor, hindi ko na i-focus na bantayan ko talaga siyang gano'n hanggang sa malagutan siya ng hininga, pero dapat siguro gano'n ang ginawa ko. Pero alam nyo, guys, naniniwala ako, sabi nila, ang mga animals daw natin, pag nararamdaman daw nila na malapit na sila, yung malapit na silang mawala, lumalayo sila, nagtatago sila sa bed, somewhere, nagtatago sila kasi ayaw nilang makita natin na mamamatay na sila. Yung parang ganon, ayaw nila, parang lumalayo sila, gumagawa. Pero siguro mabuti na rin yon, hindi ba? Kasi kung nakatutok ako, nakaganyan ako doon sa pusa ko, baka mahirapan siya, baka malungkot siya kasi naghihingalo siya, hindi ba? So at least nung naghihingalo siya, nasa table siyang ganyan, nandun yung doktor eh, sinisilip-silip siya, hinahawak-hawakan siya, tapos tinawag ako, ma'am, sabi niya, ito, mahina na yung mahina na yung pulso nung ganun. Tapos na i-video ni Reggie, nakaharap akong ganyan, yung nakita ko na ganun siya, dalawa, and then tatlo, and then wala na, nalagutan na siya. So nakaharap pa rin ako doon sa table niya. So hindi ibig sabihin na totaling wala ako doon, di ba, guys? Yun lang ang kinakalungkot ko, pero ngayon masaya na rin kasi at least hindi na siya nahihirapan, no more pain na sa kanya. Ang tagal ko kasi alaga yun, guys. You know that I was looking after on my Gaga for almost 14 years and 6 months, 15 years.
So hindi madali yung 15 years para mabaliwala mo yun, di ba? Parang baby mo, alaga mo talaga, parang ganun ba. Kaya ngayon, happy na rin ako kasi nandun na siya sa heaven, Rainbow Braids. Ngayon, nakikialaga na lang ako ng mga alaga. Alaga ng mga pamangkin ko, pusa ng pamangkin ko, aso ng pamangkin ko. Wala na akong personal pet at ayoko nang bumili ng personal pet, di ba? Kasi masakit, di ba, pag nawala, di ba? Tsaka yung pag may pet ka kasi, hindi mo sila maiwan. Gusto mo palagi ka nakabantay sa kanila, nakamonitor ka, para kami anak eh, di ba? So, pag nasa labas ka, isipin mo, ano na kayo nangyari sa kanya? Kailangan ko umuwi, kailangan nandun ako, kailangan nandito ako. So, ganun ang responsibility pag meron tayong personal pet. So, ngayon, nakikipet na lang ako sa yeah. May mga pets naman kami, dogs. May mga cats yung pamangkin ko na nasa New Zealand. May cats yung brother ko na cute. Nagmamasads, diba? Minamasads niya yung brother ko. Sabi ko nga, kay Gaga, yung cat ko, prinamis ko sa kanya, siya na yung huling cat na inalagaan ko. Siya na yung huling cat na inalagaan ko, di ba? So, wala na, kinuha na siya. Hindi na ako mag-aalaga ng ibang cats, di ba? Makikialaga-alaga, tingin-tingin. O, ganun lang. Pero alam nyo guys, yung neighbors namin, maraming cats. O, pero pumupunta lang sa amin, hindi ko naman matiis. Minsan, alam nyo, pag nakukuha ko yung pera ko monthly, nagkakapera ko, bumibili ako ng mga kailangan ko, mga personal needs ko, maintenance ng mga gamot, yung mga kakainin ko, yun na lang naman ang kaligayahan ko eh. Pag may extra ako, bumibili ako ng cat food. Kasi isinishare ko dun sa mga cat ng neighbors, hindi ba? Kasi naawa ako, nakikita ko sila sa kalsada, parang hindi sila masyado naaalagaan. Di ba? Nakikita mo, hindi ko naman naririnig na pinapakain sila, di ba? Hindi ko naririnig, ay kain na, hindi ko naririnig. So, umaasa na lang yung mga cat na yun na kumakain sa kapitbahay kung kani-kanino. So naawa ako pag ganyan. Especially pag cat. Kasi cat person ako eh. So hindi ko matiis na nakikita silang nagugutom, na nagiintay, umuulan, nagiintay. Yung ganun ba, hindi ko kaya. Naawa ako sa kanila. So yun, binibilang ko sila ng isang pack na cat food. Kasi sabi ko sa kanila, sabi ko mga memeng, magmula nung namatay si Gaga at Gaga ninyo, hindi na ako bumibili ng cat food. Kaya lang, may mga panahon na bumibili pa rin ako ng isang pack, tapos binibigay ko sa kanila. Kasi naawa nga ako. At least makatikim man lang sila ng pagkain na ganon, di ba? Na never nila natikman sa buong buhay nila. Kasi, ako lang naman ang nagpabebe sa kanila. I think, yung nag-aalaga sa kanila, hindi naman sila binibilan ng ganun na cat food, di ba? Ang kinakain kasi nila is yung mga tira-tira na ulam, mga ganun. Kasi mga native cats yan eh. Yung mga tira-tira nila, yun ang pinapakain ganun. Kaya minsan pinapatikman ko yung mga pusa na yun ng special na food. So sabi nila guys, may blessing yon. Hindi lang dahil ina-after ko yung may blessing galing sa God na pag mapagmahal ka sa animals, yung ganun. Ibig sabihin, nakikita daw na may malinis kang puso at mabuti kang tao at mapagmahal ka sa animals, di ba? Pagka yung kahit na hindi mo animals, makikita mo, pakakainin mo. Parang ganun ba? Ganun lang po ako. Ganun lang ako. Hindi dahil ina-after ko na may blessing, kundi hindi ko talaga, hindi ko talaga matiis. Basta pagdating sa pusa, pagdating din sa aso, kahit naman dog, kahit naman anong animals, basta makita ko na kawawa, walang kakainin, parang hindi ko matiis, parang gusto kong bigyan. Either cat or dogs. So yun ang naging ko. Yun siguro ang papel ko sa mundo, no. Ngayon meron kaming alaga, but dog. Pero syempre mahal ko pa rin ng dog, di ba? Mahal ko na rin ng dog, di ba? Kahit na cat person ako. Ang pangalan niya is si Chocoloco, nakikita ninyo sa video ko, di ba? Si Chocoloco at saka si Panda, yun ang bago naming alaga. Inadapt namin sila guys, galing sila sa shelter dito sa Cagayan de Oro. So yun, hiningal ako. Pag naglalakad ako na nagsasalita, hiningal ako. But anyway, yan, kikita niya sila mama. Ayan, ikot-ikot muna kami sandali. So thank you for watching. This is Pretty Pinay. See you on my next vlog. Thank you.